Cash is the one who is fueling the business. Ayan, welcome back sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan naman natin, again, about business. Ano pa nga ba? About entrepreneurship. Ngayon, ang pag-uusapan natin is about business is business, kaya magbayad ka. Siguro narinig nyo na rin to sa marami nyong kakilala, or narinig nyo na to habang nag-uusap kayo, na kapag yung kakilala mo or kaibigan mo is my business, dapat di mo tanggapin na libre. Dapat magbayad ka as much as you can. Dapat magbabayad ka. Naalala ko nung bata ako, kasi nakita ko magnegosyo yung mga magulang ko eh. So, lahat sinasabi sa akin na kapag kumuha ka sa tindahan, kapag may ginamit ka, dapat bayaran mo. Ganon. Kapag kumain ka, kapag may kinonsum ka, dapat bayaran mo. Ano nga bang implications nito kapag hindi natin binabayaran yung mga kinukuha natin sa isang business or sa isang tindahan? Mapa-inventory yan, mapapagkain yan, mapa-raw materials yan, mapa-packaging yan, o kahit ano man, kailangan natin bayaran at kailangan natin palitan. Isang maganda example, isipin mo na lang, 100 pesos yung isang item, 70 pesos yung puhunan, 30 pesos yung tubo or yung kikitain ng kaibigan mo or ng kakilala mo dun sa product na yon. Ayan, tapos kinuha mo, or kumuha ka, tapos sinisip mo na libre yon, di ba? So technically, kapag kinuha mo yun at hindi mo binayaran, mawawala ka agad, hindi lang yung kita, pati yung puhunan na 70 pesos. Ngayon, 70 pesos pa lang yun ha. Pero isipin na lang natin kaagad, yung 70 pesos na yun, hindi yun nawala doon sa tao. Nawala yun doon sa negosyo. Yung 70 pesos na yun, nawala yun doon sa inventory. Kung iisipin natin, 70 pesos lang yun. Pero isipin mo kung ilang beses siya nangyari, tapos ang treatment natin is okay lang, isang item lang naman yun, okay lang kasi maliit lang naman yung nagamit, okay lang kasi kakaunti lang naman yung na-consume. Imagine kung paulit-ulit yun mangyayari, magiging depleted yung inventory mo, yung raw materials mo, at saka yung stocks mo. Pag-usapan pa natin. Ngayon, affected na yung inventory mo kasi nga, yung 70 pesos na dapat bumalik na puhunan ang nangyari, nawala na kasi parang naging libre yung nakuha. Pero anong magiging epekto ba nito? Ang unang epekto nito is opportunity lost. Kapag yung 70 pesos mo na yon is pambibili mo sana ng restock mo or ng inventory, kakapusin ka na. Isipin mo lang yung 700 pesos sana na ipamre-restock mo ng 10 peraso, which is 70 isa kasi yung puhunan. Ang mangyayari, magiging siyam na lang. Paano kapag mayroong biglang umorder sa'yo ng bulk, na ang gusto sabi is, ang gusto niyang orderin, sige, pabili ako ng 10 kasi 10 yung kailangan ko. Ngayon, dahil siyam lang yung meron ka, dahil kinapos ka na ng pambili ng restock, hindi mo na ngayon mapufulfill yung 10 order ng customer mo. Minsan, mayroong mga customer na okay lang, siyam, pero minsan, mayroong mga customer na 10 talaga yung kailangan. Ang tendency, may opportunity loss. Okay lang sana kung yung siyam bibilin. Pero ang problema, paano kung naghahanap talaga siya ng 10, na requirement niya 10, at sayang na hindi na siya bibili sa'yo at sa iba na siya bibili dahil kinapos ka ng inventory, dahil kinapos ka ng pambili. Yun yung opportunity loss. May kadugtong yun, syempre. Ang kadugtong nun is, kailangan mong magre-order dahil kinakapos na yung restock mo. Sa mahal ng shipping fee ngayon, saka ng diesel ngayon, meron kang transportation cost or delivery cost, imposibleng wala. Diba? Laging may inventory cost na involved dyan. Siguro may free delivery kang makukuha sa ibang suppliers, pero hindi palagi. Lagi kang merong cost sa delivery. Ngayon, kapag kapos ka na ng pondo pambili ng mas maraming stocks, ang mangyayari dyan, mas madalas ka magre-restock, mas mataas yung expenses mo sa delivery. Ngayon, pag nagtuloy-tuloy naman yung ganitong practice na marami kang binibigay na libre or merong mga nakakalibre sa negosyo mo, ang mangyayari dyan, paliit na lang paliit yung inventory mo. Hindi mo mamalayan yung stocks mo, yung dating 10 kilo, 5 kilo na lang, yung dating 20 pieces, 15 pieces na lang. Ang konti na, yung akala mo na ang dami mo pa palang stocks na inventory na pwedeng mag-turn into cash kapag nabenta mo, ang mangyayari, kakaunti na lang pala. Kasi nagagalaw yung inventory, hindi na ibabalik sa negosyo yung para sa kanya. At ang mangyayari dyan, eventually, pwedeng magdagdag ka na naman ng kapital. Sa mo kukunin yung kapital? Mangungutang ka, or dun sa kita mo. Ang ending, ikaw yung maapektuhan eh. Pwede o siguro magdagdag ka ng kapital, di ba? Why not? Pero at the end of the day, nabawasan dahil dun sa libre. Mag-i-inject ka na naman ng kapital. Ano ba mga sources ng kapital? Yun nga, sabi ko kanina. Utang,
at saka maglalagay ka na naman ng puhunan. Tapos ganun pa rin yung practice mo, masakit yun sa bulsa. Lagi nating tatandaan, cash is king. Hindi mag-ooperate yung isang negosyo kapag wala kang cash. Kasi unang-una yung liabilities sa responsibilities natin, binabayaran mo na yan ng cash. Hindi lahat ng supplier natin is payag na credit, di ba? Minsan pag sa palengke, sa ibang sa kuryente, sa mga tao natin, pambayad natin, kailangan natin ng cash. Hindi mo naman pwede sabihin sa tao mo, sana kita papasahulin kapag may cash na ako. Hindi. Kailangan meron kang cash on hand, di ba? Kaya tandaan natin, cash is king. Kailangan bumabalik yung cash doon sa negosyo hanggat kaya natin. Cash is the one who is fueling the business. Di ba? Swertein ka kapag meron ka mga supplier na pinapautang ka, di ba? Kaya mong gamitin yung pera nila na pambili rin ng ibang stocks, di ba? Kaya nga sinasabi nila, utang ka, gamit mo yung pera ng iba. Kasi kailangan mo nga ng cash para mapatakbo yung negosyo mo. So ano ang dapat nating gawin? Kapag may kaibigan ka, pag may kamag-anak ka na nagnenegosyo, bayaran natin sila. Kapag nag-insist sila na, hindi, okay lang, libre yan. Ang i-insist natin, sige, kung ayaw mo, discounted na lang. Bakit? Kahit na yung puhunan na lang yung ibalik mo. Sipin mo yung negosyo niya, kahit wag na yung kita kung talagang nag-i-insist siya. Pero, syempre, hindi naman natin may iwasan na talaga mayroon tayong mga kaibigan, mga generous, ganyan. Paalala lang din natin sa kanila na, papalitan mo to dun sa negosyo mo, kailangan mong palitan yung puhunan. Baka naman kasi masyado na palang malaki yung kita niya, pwede niya namang bawasan para ibalik niya dun sa negosyo yung puhunan, dun sa nawala, na binigay niyang libre. Ang ending lang naman talaga nito is that sa ating mga maliliit na negosyo, bawat piso importante yan. Kailangan natin ma-handle ng maayos yung capital natin, kailangan natin ma-handle ng maayos yung inventory natin, kasi magiging parte ito ng tagumpay or success ng ating mga business. Hindi ito tungkol sa marketing, but ito yung side ng business na madalang natin napapag-usapan. Ito yung side ng business na operations and finance. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, business is business, kaya magbayad ka. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, please like and share naman dito sa YouTube channel. I hope nagustuhan mo yung content ko for the day.